May dalawang kwento sa mundo na hindi mo pwedeng paghiwalayin. Isang European na alchemist at isang American bluesman. Pareho silang nauwi sa isang lugar kung saan ang kapangyarihan ay binayaran ng kanilang kaluluwa. Ngayong gabi, samahan niyo ako dahil ito ang dalawang deal with the devil na istorya na sobrang nakakakilabot dahil pareho silang may iisang tanong. Hanggang saan ang kaya mong isuko para lang maging extraordinaryo. At ang nakakagulat, parehong may nangyaring hindi pangkaraniwan pagkatapos nilang pumirma doon sa kasunduan. Si Johann Georg Faust, alchemist, mathematician, astrologer, occultist. Pero higit sa lahat, isang taong kinain ng ambisyon. Knowledge is power, but power is not enough. Lumipas sa mga taon, naubos ang oras niya kakahanap ng mga sikreto ng universe. Nag-aaral ng mga libro na ipinagbabawal. Nag-e-experiment sa mga ritual na hindi naman inaalam dapat ng tao. Isang gabi, sa kanyang frustration, sumigaw siya. Kung hindi na maaabot ng tao ang totoo at lubos na kaalaman, Demon, tulungan mo na ako. And that's when the room changed. Yung lamig, yung amoy, yung usok, parang hindi galing sa mundo ng mga tao. Ang offer niya ay simple. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Lahat ng kaalaman, lahat ng kayamanan, lahat ng pagnanasa, at mga pleasure sa mundo, dominion, kasiyahan. Pero in 24 years pagkatapos nun, akin ka na. Nag-hesitate si Faust. Pero sa totoo lang, matagal na niyang pinapangarap to. So, naglabas si Mephistopheles ng kontrata sa lumang parchment. Pero ang tinta, pulang-pula. Hindi to tinta, dugo. Pinirmahan ni Faust. The moment that he did, the candles burned blue. Nag-iba ang ihip ng hangin. Nagbago ang kanyang mga mata. Bigla niyang naiintindihan ang mathematics na wala namang tawag noon. Mga lingwaheng hindi pa niya naaaral. Mga sikretong simbahan na ipinagbabawal. Pero tuwing takip silim, may naririnig siyang kaluskos sa pintuan. Hindi hangin, hindi tao. Tila isang countdown. 24 years he lived like a king. Pero habang lumilipas ang panahon, pinipilit niyang hindi isipin yung kontrata. Pero ang demonyo, hindi nakakalimot. Sa huling gabi niya, ang langit ay naging lupa. Isang huling hiyaw at natagpuan ang katawan ni Faust na kalat-kalat at pira-piraso. Tila binugbog at pinunit ang katawan niya ng isang puwersang hindi nakikita. Pero bakit parang may pattern ang pagkamatay niya? At bakit halos kapareho ito ng isang musikero na mabubuhay pa isang siglo pagkatapos niya? 1930s Mississippi, Robert Johnson, isang binatilyong desperadong sumikat. Gusto maging legendary bluesman at gitarista. Pero ang naging problema, walang talent, walang rhythm, at walang musicality. Naasar pa nga ang ibang mga musikero kapag sumasama siya sa mga gigs. Pero may sinabi ang isang matandang manlalaro sa kanya. If you want real talent, pumunta ka sa Crossroads. Alas 12 ng gabi, dalhin mo ang gitara mo. May magpapakita sa iyo doon. Nawala si Robert ng ilang buwan at pagbalik niya, parang hindi na tao ang tumutugtog. Mabilis at imposibleng runs sa gitara. Mga komplikadong chords, isang extraordinaryong boses. Mga kantang tungkol sa diablo, mga bantay sa dilim, at mga aninong pinapanood siya. Ayon sa alamat, sa gitna ng kalsada may lumapit na lalaking sobrang tangkad, nakaitim, tahimik. Hiningi ang gitara ni Robert. Tinono, tinugtog. Then, ibinalik sa kanya. From now on, the music is yours. Pero alam mo kung anong gusto ko kapag dumating na ang oras mo. Naging isang alamat si Robert Johnson sa pagigitara, pero tumatak ang isang quote. I feel like I'm running from something I cannot see.
Namatay si Robert at the age of 27. Exact cause, walang nakakaalam. Yung iba sinasabi nilason daw, isang hindi matukoy na sakit. At ang iba naman sinabi na may tumawag na pangalan niya ilang oras bago siya mamatay. Pero walang taong nakikita. At bakit lahat ng nakakita sa katawan niya ay nagsabing para bang kaluluwang walang pahinga ang umalis sa kanya? Si Faust ginusto ang endless knowledge. Si Johnson naman ginusto niya maging kilala sa musika. Pero parehong napunta sa iisang aral. Ang kapangyarihan laging may kapalit. At ang dilim laging naniningil. Kung nagustuhan mo itong dalawang alamat ng dilim na to, hit like, share at subscribe para sa mga mas marami pang dark tales at folklore at esoteric ang mga kwento. At kung trip mo pa makarinig ng ganito mga dark tales and folklore, hit the notification bell for more updates. See you next time. Manatili sa liwanag.